Guys, simulan natin itong BSR-10 Airsoft Rifle. So, check natin kung yung pinaka-problema niya at kung bakit siya nag-slamper. So, sa mga ganitong issue, madalas ang nagkaka-problema is sear. Pero check natin kung okay pa yung piston body niya or baka dun lang sa may stopper ng spring guide. Tingnan natin kasi may time na sumasabit siya eh. Yun nga lang, medyo mahirap siyang ibalik. So, ang tanging paraan is disassemble natin. Halos parehas talaga sila ni double pin. Sabagay, halos lahat naman ng BSR-10, ganito lang din yung style ng loob pag disassemble natin. Pero ito parang mas malaki yung size ng cylinder. Oo, mas malaki nga. Wala na, slamper na sa ibon muna natin. Yung mga tools. Grabe, mixing niya lang. Mixing lang. Yun, kita na. Damage na ang sear. So yun sir, damage na yung sear. Yan. Send ko na lang kay owner. Sa piston niya, okay pa naman. So yun, basic lang to guys. I-repair muna natin. Paputuin natin. So video ko na lang after natin magawa. Guys, update na natin sa BSR-10 from General Trias, Cavite. So yun, ginawa na natin siya ng paraan. Pakita ko sa inyo. Paper na siya. Ang bagay. Paper na, okay na. Siguro spring na lang kailangan natin paltar. Check ulit natin.
Guys, good morning. So yun, 4 AM na at kakatapos lang natin gawin yung BSR-10 from General Trias, Cavite. So eto na siya, okay na, wala nang problema. Ito yung dinala na nag-i-slam fire at sobrang tigas ibalik ng kasahan. So yun, nung dinisassemble natin, ito yung nakita natin sa kanya. Yan, pudpud na yung sear. So ito talaga yung common issue ng mga ganitong airsoft rifle. Yan, sear. So nagpalit na tayo sa kanya ng steel sear, kaya masisigurado natin na matibay at hindi talaga siya mapuputol basta-basta. Then the next na pinalta natin is yung spring. Itong spring kasi ni sir is made of stainless pero sobrang lambot niya na. Wala na talaga siya halos power, siguro kung sa FPS sa 200 FPS na lang siya. Then sigaw na rin yung mga o-ring niya sa piston, sa cylinder head, tsaka sa nozzle. Yan, hindi na maganda yung air seal niya. At yun din yung ginawa natin sa kanya. Sinabayan na natin ang palit ng spring. Siyempre, gagamit tayo sa kanya ng ginagamit natin sa Double Bell BSR-10. So ito yung spring na malambot kasa pero mataas yung bigay na FPS. Then yun, so tetester na lang muna natin, papakita ko sa inyo. Kasi meron pa tayong isang problema na pag-uusapan dito. Ayan, kakasa ko Makikita nyo guys, hindi siya ganun kahirap igas Yun, so sabit na kagad siya. Ang problema sa kanya is yung pagbalik. Medyo magalit siya ibalik. Bakit? Kasi napansin ko sa kanya, since matagal na siguro tong rifle na to, napudpud na yung pinakaulo ng spring guide niya sa likod. So meron kasi yung bilog na naglalak dito sa spring guide stopper. So yun yung dahilan kung bakit kumakalog yung spring guide niya sa loob. Naobserbahan ko kasi siya kanina habang kinakas ako nung hindi pa siya naka-assemble. Habang hinihila ko yung charging handle, bumababa syempre yung piston. So once na sumabit na siya dun sa sear, napansin ko naman sa kanya habang ibinabalik ko, gumagalaw yung spring guide niya at yung piston. So ibig sabihin, hindi na siya steady sa loob. Gumagalaw na yung spring guide, hindi na siya nahahawakan ng ayos ng stopper. So yun yung isang kailangan pa natin baguhin sa kanya. Pero sa ngayon, since okay na siya pumuputok, i-advise ko muna si owner kung okay sa kanya magpalit na gano'n kasi hindi tayo sigurado sa brand ng unit na to, kaya sigurado ako magpapasadya tayo ng parts para sa kanya. So ipapaalam muna natin yon kung magiging okay sa kanya, then mag-go tayo. Pero kung para sa akin lang ko kung tatanungin, syempre doon na ako sa magpapagawa tayo ng bagong parts kasi unang-una in the long run, pwede ka maka-encounter ulit dito ng ganitong problema or mas malala pa. Kumbaga preventive maintenance yung gagawin natin, habang maliit pa lang yung issue niya, kailangan na nating ayusin para maiwasan yung malalang pagkasira. So yun lang, advice lang sa mga owner na mga ganitong type ng airsoft rifle. So once na may mapansin kayo kakaiba, lalo sa pagkasa, double check nyo kagad yung internal parts kasi baka mamaya napupudpud na yung mga ganung part katulad nito, spring guide stopper, spring guide, yan, tignan nyo rin kung kumakaskas dito yung cylinder. Kasi sa na yun na kumakalog yung spring guide nyo. So yun lang muna sa ngayon. Antayin natin yung response ni owner. Then next naman muna natin yung iba pang airsoft rifle na ginagawa natin. So guys, sa mga gusto magpa-repair, magpa-upgrade, message lang kayo sa page ng Cavite Airsoft Zone 2. Send nyo lang yung pictures at video ng mga airsoft unit na gusto nyo ipagawa at pag-usapan po natin. So yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat po. Then, advance good morning na sa mga gising pa.